Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos nilampaso at tila pinaiyak ng Vice President na si Sara Duterte sa budget hearing ng Office of the Vice President at tila gusto pa nilang i-zero budget umano ang OVP. Senate President Chis Escudero nagsalita na sa media at tila sinapol ang PhilHealth Queen na si Hontiveros. At ito na nga mga kababayan, matapos lumabas ang balibalita na gustong tapyasan di umano o zero budget daw ang Office of the Vice President, ay tila naman nagdrama na naman itong si Senadora na si Risa Hontiveros. Tila magpropose daw siya ng amendment sa mga items ng programa ng Office of the Vice President ni Sara Duterte, na ang programa nga ng OVP ay katulad lamang daw ng mga line agencies katulad ng DOLE, DOH at DSWD, at kasama din daw ang 10 million pesos para sa isang kaibigang libro na isinulat mismo ng Vice Presidente na si Sara Duterte, ay kanya rin daw aamendahan. Ngunit pagkatapos nito ay tila lumabas naman ng mga larawan ng senadora na tila baga ginagamit di umano nito ang DSWD, na ilan sa ating mga kababayan ang nag-react ayon sa kanila na napatanong, ano ito PhilHealth Queen? Tila nabuking katuloy ngayon. Duplication pala, Senadora Risa Hontiveros. Ano itong ginagawa mo dito? Di ba't sa DSWD yan? So programa mo rin ba ito, Senadora? Sa DSWD yan. Anong ginagawa mo dyan? Galing pa talaga sa yung bibig na mayroong mga duplication ng programa ni VP Sara Duterte. Ano itong mga larawan na ito? Grabe talaga ang kaipalan nitong si Risa Hontiveros. Harap-harapang gamitan lang ba ang lahat? Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Kasunod naman ito ay hindi pinalagpas ng mga DDS supporter ang mga kaipalan di umano ng senadora at tila harap-harapang pinalamo ng katotohanan. At ayon pa sa kanilang social media post na may mga kalakip na larawan, hello Senator Risa Hontiveros, anong ginagawa mo dyan? Diba sa DSWD yan? Palang. Good evening Senator Risa Hontiveros, bakit mo pinopoliticize yung DSWD relief goods at may pa-photo op ka pa, hindi ka naman taga DSWD at wala ka namang rules sa DSWD. Dear Senator Risa Hontiveros, if what you're doing is merely duplicating the projects and programs already implemented by other government agencies, then would it be fair to suggest that Congress should consider stripping your budget in the same way? You're advocating for the Office of the Vice President. After all, if redundancy is the issue, should not the same standard apply across the board? End quote. Samantala, hindi naman mapigilan itong si Vice President Sara Duterte dahil tila mas lalo pa itong inasar si Hontiveros dahil ito ay pinaghahandaan na niya ang kanyang pangalawang libro na tiyak di umanong magpapaiyak na naman kay Hontiveros. Pagkatapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, correct, siya mismo nasa TARP ng AICS DSWD sa barangay ng QC at Pasig. Ano kayang senigatsal yan? Kasi pawang pang perfect world ang namumutawi sa mga bibig niyang si Senador. Ang katotohanan, laging may politika sa mga sangay ng gobyerno, lalo na pagkayang-kaya nila yung nakaupong leader. Pumapapel ang kikay, bagsak mo sa kangkungan yan. Basta ganyang style ginawa na nila Kiko, Lainey at iba pa. Laglag sa Inodoro silang lahat. Kaya asahan mo Inodoro din, bagsak mo. Dapat nilagyan mo na mukha mo yung box ng DSWD. Ang senadorang walang ka-consistency, ayaw sa book. Kasi pinakilala si Sara, natural siya gumawa ng book at ayan ang naisip niya na project para mahikayat ang kabataang magbasa at maging mabuting tao. Pero siya, nakiki-DSWD. Yan din ang ginagawa nila Tamba dito sa Mindanao. Sinasabayan nila yung pagbibigay ng mga ayuda sa senior citizen.
na galing sa DSWD para kunotig na galing sa kanila. Kaya siguro ayaw na ayaw niyang magbigay ang OVP ng relief goods o tumulong sa nasalanta sa mga sakuna kasi same lang daw ang binibigay ng DSWD. Kaya pala kasi siya pala ang namimigay pero nakasakay sa DSWD. Itong si Risa mahilig pumuna sa muta ng ibang tao samantalang mata niya punong muna din naman ng muta. Si Risa kasi yung alam mo na namumuliti ka pero igigiit niya pa din sa'yo na hindi siya namumuliti ka. Parang kaibigan na alam mo na plastic pero pagkasama o kausap mo lagi nakangiti sa'yo at nagsasabi na concern siya sa'yo kasi yung budget galing daw sa kanya. Dinaan lang daw sa DSWD. Tanong sa sariling bulsa ba niya nang galing ang pera? Ginawang tanga mga tao. Ganyan talaga pagbangag ang namumuno. Lahat na din ang natatapalan ng pera ay bangag na din. Si PhilHealth Queen kasi kahit saang i-eksena para makaiwas lang na baka siya naman ang pag-usapan sa anomalya sa PhilHealth noon. Pinupuna na yung baho ng iba pero yung umaalingasaw na baho niya di niya maamoy. And samantala galing na po sa sariling bibig ng Senate President na si Senator Chis Escudero na yung pondong nakalaan para sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte ay talaga namang nararapat lamang. O galing na ho mismo sa bibig nitong si Senate President Chis Escudero na yung pondong nakalaan para sa Office of the Vice President talagang nararapat lamang. Kasi nung panahon nitong si Leni Robredo, nag-iiyakan yung mga yan, yung mga dilawan kasi mababa daw yung pondo. Wala na mga proyekto Kaya hindi ho siya nangingi ng maraming pondo kasi wala naman hong alam gawin itong si Leni Robredo. Huwag niyong ikumpara yung budget nitong si Leni kay Vice President Sara. Si VP Sara nagtatrabaho. Si Leni Robredo sa loob ng 6 na taon, wala hong ginawa yon kung hindi siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho yun. Kaya itong mga dilawan na to, kesyo bakit noong panahon ni VP Leni, hindi naman ganun kalakihan yung pondong ilinalaan dyan sa OVP. Ngayong panahon ni VP Sara, bakit ganyang kalaki? Kasi nga merong utak yung ale. Maraming hong lumalapit sa kanya, ayun hong mahihirap na walang pakialam sa politika Hindi ho yung palakasan kay congressman, palakasan kay governor, palakasan kay senator, palakasan kung kanino pa man. Wala hong ganon. Majority, malamang sa malamang, yung nagpupunta sa Office of the Vice President, sila ho yung natanggihan ng mga opisinang nabanggit natin, yung mga senador, congressman, gobernador. Sa OVP ho sila nagpupunta. Kaya yung sinasabi nitong si Risa Hontiveros na yung mga programa ng OVP, kahalintunal damang nung mga programa, nung mga ahensya na under sa Executive Department. Hindi nga ho kasi maaari yon. Maging itong ano pangalan to? Yang si Amy Marcos aminado na yung mga proyekto ng executive, yung mga ahensya ng executive department, napupolitika ho talaga yan. Kung hindi ikakapogi at ikagaganda noong mga nakaupo sa Malacanang, hindi naman ho yan magbibigay basta-basta. Pero sir, yung mismong pagkakaroon ng OVP ng projects na ginagawa na ng ibang regular agencies. Well, nagbigay nga siya ng dahilan kung bakit. Pangalawa, ito'y nasa NEP. Ibig sabihin, silang ayunan ng administrasyon mismo ng executive na magkaroon ng hiwalay na programa ang OVP bagaman halos kaparehas ng line agency. Ito'y budget na pinropose ng executive ng DBM. Pinapalabas nitong tila sang-ayon ang executive branch na magkaroon ng sariling programa ang OVP. So pagkaganon sir na yun nga, kung okay naman sa Office of the President yung ganung pondo, ang Congress, how would you take that? Well, malaya pa rin pwede magpasya ang Kongreso. Kung maalala nyo, yung naunang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pinropose din naman yun ng DBM. Nasa NEP din yun. Pero pinagpasahan ng Kongreso na tanggalin yun. Pero sir, more than 2 billion is ang laki para sa OVP. Kasi dinigin kay VP Leni nun, 500 million. Marami nagrereklamo noon na kulang yung pondo ni VP Leni. Ngayon naman, alangan namang sabihin natin, sobra naman ito. Dapat yung budget ng OVP, angkop sa OVP, sino man ang nakaupo. Kung maliit yung 500 milyon para sa isang VP, di ba? Maliit din yun para sa kasalukuyang VP. Ngayon, sino magpapasya na sobra-sobra naman yung 2 bilyon para sa isang VP? Depende na yan sa Kongreso kung sakasakali. Kung tingin nila na nakararami, malaki masyado yun. Sa palagay ko, hindi. Kung mag-motion si Senator... Kumpara sa dati, malaki, oo. Pero hindi ko alam kung sino. The proper time sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang dun sa mga
programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE. And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan ay pupoprosan ko rin po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong ay magiging willing ba ang VP na i-realign yung items na yun na mukhang duplication ng existing programs. Tignan mo tong kaplastikan ni Risa Hontiveros. Sabi niya, i-relocate daw yung budget ni VP Inday kasi, di ba, yung mga proposal daw ni VP Inday or yung mga inisyatibo niya ay duplicated na daw sa ibang agencies like DSWD. Wow, yang-hiya naman ako kay Leni Robredo. Ha? Kay Leni Robredo, ganun din naman ang ginawa niya. Mga duplicated programs din ang ginawa ni Leni Robredo. Di ba may paayuda-ayuda pa nga siya. May pa-assistance pa siya, di ba? Meron pa kayo, parang housing, di ba? Parehas lang naman eh. Bakit wala kang sinasabi at wala kang sinasatsat doon kay Leni Robredo at the time? Yung mga programa niya, duplicated lang din naman. May mga ibang agencies naman na din ng gobyerno na gumagawa nun. Bakit pag kay VP Inday Sara, grabe ka makareact? See? Yan kasi ang goal. Ang goal, pipilayan nila ang budget ni VP Inday Sara para konti lang ang kanyang mga pwedeng gawing programa at konti lang ang kanyang mga matutulungan. Kasi pipilayan nila sa budget. And we all know, diba? Ako for me, sayang kung talagang mamanipulahin na naman nila ang budget, no? Kasi we all know ang daming natutulungan ng Office of the Vice President. Diba? Kitang-kita mo naman sa kanilang reports, kitang-kita mo naman, diba, sa kanilang resulta. Diba? Punta kayo sa page ng OVP, kitang-kita mo saan napupunta ang pera at ang nakikinabang ang mga Pilipino. At ang isa sa natutulungan ng OVP, yung mga liblib na lugar. Diba? Natutulungan ng OVP yung mga kababayan natin nasa remote areas na hindi agad nakakakuha ng tulong, di ba? Yun yung priority ng Office of the Vice President. Tapos itong hinayupak na Risa Hontiveros, kontrabida masyado. Ang kapal ng mukha, napaka-plastic. Talagang si VP Inday Sara pa talaga ang pipilayan nyo ng budget. Talagang si VP, talagang ang Office of the Vice President, budget pa talaga ang i-reallocate nyo? Grabe. Pero yung mga kurap na mga politiko, na wala naman silang audit. Wag na tayo lumayo. Ikaw, Risa Hontiveros, ino-audit ba ang budget mo? Saan ba napupunta ang budget mo? Yan ang problema ngayon. Diba? Yan ang pinaka-problema ngayon. Kay VP Inday Sara, diba? Halos kulang na lang pati intestine ni VP Inday Sara. Bubusisiin nyo. Pero kayo, ang mga budget nyo, saan napupunta? Diba? Ang yabang-yabang nitong si Risa Hontiveros, pero yung kanyang budget, hindi nga natin alam saan napupunta. Tapos kung makapagsabi ka, pera kasi yan ng taong bayan, kailangan natin tanungin kasi bawat sentimo galing sa taong bayan.